Maging negosyante ako basta porsigido at desidido ako. Kanegosyo, ngayon ay magbahagi tayo ng kwento. Ngayon ibahagi natin paano ba naging successful ang McDonald's at paano sila nagtagumpay. At kailangan natin matutunan ano ba ang ginawa nila para magtagumpay sila sa negosyo. Paano sila nagtagumpay sa kanilang negosyo. Ang McDonald's ay isa sa pinakamalaking fast food chain sa mundo ngayon. Ngunit bago ito naging global sa negosyo, nagsimula ito bilang isang simpleng restaurant na pagmamay-ari ng magkapatid na sina Richard McDonald's at Maurice McDonald's. Noong 1940, nagtayo ang magkapatid ng maliit na restaurant sa San Bernardino, Estados Unidos. Napansin nila na karamihan sa kanilang mga customer ay bumibili ng hamburger, fries at soft drinks. Sa halip na magbenta sila ng maraming klaseng pagkain, nagdesisyon silang bawasan ang menu at mag-focus lamang sa mga produktong mabilis ihanda at patok sa tao. Dito nila nabuo ang tinatawag na Speedy Service System, isang sistema na nagpapabilis sa paggawa at paghatid ng pagkain. So para itong assembly line sa pabrika kung saan bawat empleyado ay may particular na gawain. So noong 1954, isang salesman na nagngangalang Ray Kroc ang nakakita ng potensyal ng restaurant. Namangha siya sa bilis ng serbisyo at dami ng customer ng McDonald's. Nakita niya na ang sistemang ginawa ng magkapatid ay maaaring kopyahin sa iba't ibang lugar. Kaya iminungkahi niya ang pagpapalawak ng negosyo gamit ang franchising. So noong 1955, binuksan niya ang franchise ng McDonald's at nagsimulang magbenta ng franchise sa iba't ibang lungsod. Yun po ang brief history ng McDonald's. Pero titingnan natin ano bang yung mga aral na matutunan natin paano sila nagtagumpay. Una, consistent ang produkto nila. So kahit saan ka kumain ng McDonald's, halos pareho ang lasa, kalidad, at serbisyo. Kanegosyo, ang consistency ng produkto mo ay mas mahalaga kaysa minsang magaling. Ang customer ay bumabalik kapag alam nila kung ano ang aasahan nila. So, importante na consistent tayo sa lasa, sa kalidad ng ating produkto. Pangalawa, dapat mabilis ang serbisyo. Ang mga customer natin hindi gusto na maghihintay ng matagal. So, sa negosyo natin ngayon, huwag nating gawing komplikado. Hanapin natin ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para mapagsilbihan natin ang customer. Pangatlo, malakas na sistema. Ang McDonald's, hindi sila umaasa sa isang tao lamang. May malinaw sila na proseso. Kaya sa negosyo natin, kailangan natin gumawa ng sistema na kayang sundan ng iba. Kapag puro ikaw ang gumagawa ng lahat, mahirap lumaki ang negosyo natin. So, importante na gawa tayo ng sistema sa negosyo natin. Pang-apat, malakas na branding. Ang McDonald's, simple lang yung logo nila. Madaling makilala ang logo nila. Madaling makilala ang logo nila, ang produkto at imahe nila. So mula sa logo hanggang sa marketing, madaling makilala ang McDonald's. Kanegosyo, kahit maliit pa yung negosyo natin, mahalagang magkaroon ng magandang pangalan, logo at reputasyon. So ngayon, isipin mo kung ano ang magandang logo sa negosyo mo. Panglima, patuloy na lumawak. So ang McDonald's, hindi sila nanatili sa isa lang. Nagbukas sila ng libu-libong franchise sa iba't ibang bansa. So sa tulong ni Ray Kroc, ginamit nila ang franchising upang mabilis na lumawak sa iba't ibang lugar at bansa. So kanegosyo, kapag napatunayan natin na ang negosyo natin ay patok siya, kumikita siya, dapat hanapan natin ng paraan paano ito lumaki at makapaglingkod ng maraming tao. So it means pasukin natin ang franchising na business, no? So pwede natin i-duplicate na sa iba. Pang-anim, inuna ang customer experience. So ang McDonald's, may malinis sila na lugar, mabilis na serbisyo at madaling umorder.
So ganito dapat ang gagawin natin sa negosyo natin. Pang-pito ka negosyo, mahaba ang kanilang pananaw. Ang McDonald's ay hindi sila nakatuon sa mabilisang kita, kundi sa pangmatagalang paglago. So sa pagnegosyo natin, huwag tayong puro kita ngayon o ang isip natin puro lang kita. So magtayo tayo ng negosyo na tatagal ng maraming taon. So magkaroon tayo ng mataas na pangarap sa negosyo natin. So karamihan sa mga tao nag-iisip na yumaman ang McDonald's dahil lang sa burger. Pero ang totoo, yumaman sila dahil sa kanilang sistema, consistency at disiplina sa operasyon. Ano bang aral na dapat nating matandaan? No? Una, kailangan mag-focus tayo sa produktong mabenta. Pangalawa, gumawa tayo ng sistema na madaling sundan. Pangatlo, panatilihin natin ang kalidad ng produkto. Pang-apat, unahin natin ang customer satisfaction. Pang-lima, huwag tayong matakot mag-isip ng malaki. Pang-anim, maging consistent tayo araw-araw. So kanegosyo, ang McDonald's ay hindi nagtatagumpay sa isang gabi lang. Nagsimula sila ng maliit, pinahusay ang kanilang sistema araw-araw at hindi tumigil sa pag-aaral at paglawak. So sa atin, pili natin sundan yung ginawa nila. Yan din ang daan tungo sa tagumpay sa anumang negosyo. So, tandaan natin kanegosyo na hindi kailangan magsimula ng malaki para magtagumpay. Kailangan lang nating magsimula ng tama at maging consistent at huwag sumuko. So, ang McDonald's, nagsimula sila sa maliit. Ang pagkakaiba lang, araw-araw nilang pinahusay ang kanilang sistema hanggang naging isang pinakamalaking negosyo sa mundo. So, ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang. Ito ay resulta ng maliit na tamang desisyon na inuulit natin araw-araw.